Hello sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ngayon naman po ay ating magbibigay lamang po tayo ng kaunting update patungkol sa paghahanap at paghuli dito kay Kibuloy. Ano po, balitang-balita po ito, mainit-init lamang po, ano? At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, bago natin pagpatuloyan, kung gusto mo ng mga ganitong content, ay inaanyayahan po kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay? So ngayon po ay Davao Regional Trial Court ay pinatitigil na po ang paghalughog sa KOJC. Grabe. Ano po? Pinapaalis na po ang mga kapulisan sa loob ng compound para halughugin at hanapin itong si Kibuloy. Grabe. Regional Trial Court po ito ng Davao. Halatang halata na meron silang pinagtatakpan, na meron silang kinakampihan. Ano? Ginagawa lamang naman po ng mga pulis yung kanilang tungkulin na hanapin at ginagawa nila yung kanilang makakaya para hanapin itong si Kibuloy. Pero napakarami po na humahadlang sa ating kapulisan. Ano? Na kesyo masama daw yung ginagawa ng pulis. Ano po ba yung masama? Yung manghuli ng kriminal o ipagtanggol yung mga kriminal at gumawa ng krimen? Diba mas masama naman po yung gumawa ng krimen kaysa naman sa hulihin ang mga kriminal. Kaya naman po mga kababayan, ay papanood ko sa inyo yung inilabas ng Regional Trial Court sa Davao. Okay? So, panoorin natin ang video na ito. At tsak, maiinis din kayo sa inyong mapapanood. Pero, bago natin yan pagpatuloy, at update lang din po, after pong lumabas ang letter na yan from Regional Trial Court, ay ang ating mga kapulisan, DALG, si Abalos, ay hindi po pumayag, na umalis ang mga pulis. Yan, may paninindigan po talaga ang ating mga kapulisan. Basta mahuli lamang ang kriminal. Kaya naman, go for fighting po. Laban po para sa ating mga kapulisan para mahuli at madakip itong si Kibuloy kahit na mayroong pong humaharang. So panoorin natin to, napakainit po ng balitang ito. So, let's go. This court under the Australian Convention says that the urgency to direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioner's religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof by the officers and members within the surroundings of the premises. Naglabas ng Temporary Protection Order ang Davao City Regional Trial Court Branch 15 pabor sa religious group na Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Sa court ruling, inatasan ng korte ang mga pulis na alisin ang kanilang mga barikada at harang sa pasukan at labasan ng compound. Ayan po. Eto, basahin lang natin ito ng kaunti, Ang sabi dito, at labasan ng eto, remove all forms of barricades, barriers, or blockades. Yan lamang po yung pinatatanggal. Pero ang kanilang attorney ay pinalalayas na po ang mga kapulisan. Panoorin natin.
compound. Ipinatitigil rin ang anumang aksyon ng PNP na banta sa buhay, kalayaan o seguridad maging sa ari-arian ng mga petitioner. Okay. Ayon sa korte, ang ipinatupad na control at restriction ng PNP 11 sa compound ng KOJC at JMC ay paglabag hindi lamang sa property rights ng petitioners, kundi pati na rin sa kanilang religious freedom at academic rights na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Nagbunyi naman ang kampo ng KOJC sa naging desisyon ng korte. Klaro po, walang duration. So, dapat po ang mga pulis, salamat po sa inyo, pwede na po kayo umalis. Pakinig niyo yun. Sabi ng kanilang attorney ng KOJC. Diba? Hindi ata marunong magbasa, hindi ata marunong umintindi ito. Ano? Ang pinatatanggal ang barricades at pinapaingatan sa mga kapulisan na walang masasaktan ay ang problema lamang po. Ano? Sinasaktan po ng kanilang sarili. May nabalitaan ako, napanood ako. Sinasaktan po ng ilang mga members yung kanilang sarili. Tapos isisisi po sa kapulisan. Anong klaseng kawalang hiyaan ang ginagawa ng KOJC na ito? Diba? Malinaw naman na winawalang hiya na po ang mga kapulisan. Ngayon, no? Attorney ka pa, pero hindi ka marunong umintindi kung ano yung nilalaman ng regional trial court na letter para sa inyo. Okay? Pinapalis, umalis na po kayo, pwede na po kayong umalis. Diba? Wala naman dun. Wala namang sinabi na pwede nang umalis ang ating mga kapulisan. Tuloy pa natin. Kausap ko na po si General Torre. Sinabihan ko siya na may order na. Sinabihan ko siya, sir, pwede na po kayong umalis. Saan po ba kayo? Nandun daw siya sa regional office. So, Kapalmoks eh. Pinapalis. Batas ka ba? Diba? Kanya ako doon, kasama yung sheriff, so puntahan po namin siya doon para ma-serve po ito formally. Magugunita noong Sabado ng madaling araw, pinasok ng 2,000 pulis ang compound ng KOJC sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa 5 pang kapwa-akusado sa kasong child, sexual abuse at human trafficking. Mula noong weekend, bantay sarado na ng mga pulis ang compound at hinalughog ang mga gusali sa property. Binarikadahan rin ng mga pulis ang entry at exit points ng compound at nilimitahan ang pagpasok ng mga miyembro ng KOJC. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, inilunsad ang operasyon dahil sa impormasyong nagtatago lang sa loob ng compound si Kibuloy. May reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Tinutulan ito ng KOJC members at nagrally sa katapat na kalsada. Noong linggo ng gabi ay naglagay rin sila ng mga pangharang kay Wag muna kayo umalis ha. Pakinggan ninyo yung mamayang sasabihin ng DILG ni Abalos. Ano? Na hindi sila aalis at tuloy-tuloy pa rin ang operasyon sa loob ng KOJC compound. Kaya nagkaroon ng standoff at naapektuhan ang daloy ng mga sasakyan sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway. Noong Lunes ng hapon, na-disperse ang rally ng KOJC at inaresto ang nasa 18 umano'y miyembro na nanlaban sa mga pulis. Ngayong Martes naman, balik na sa normal ang daloy ng trapiko sa Carlos P. Garcia Highway matapos alisin ang mga nakaharang sa kalsada. Lalaine Moreno, UNTV News. Okay, ito na yun. Tapos na yung balita patungkol sa gustong paalisin. Pero ito, panonood ko sa inyo ang sinabi mismo ng sekretary ng DILG na si Abalos. Ano? Ito, tuloy natin ito ha. Panoorin natin ito at pakinggan natin na ipinaglaban mismo ni Abalos ang karapatan nila ng kapulisan ng taong bayan. No? Kung ano yung pinaglalaban, kung ano yung may dignidad sila. Dignidad ang mga kapulisan. No? Pinapairal o kung ano yung batas, kung ano yung tama. O, ituloy natin ito. Digan ng Department of the Interior and Local Government na hindi ititigil ng Philippine National Police ang ginagawang operasyon laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng inilabas na desisyon ng Davao Regional Trial Court Branch 15 sa inihaing petisyon ng KOJC. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi aalis ang mga polis sa loob ng KOJC compound. Saludo po ako sa inyo mga kapulisan na gumagawa ng tama. Eto, pakinig na pakinig natin.
Hindi sila aalis kahit na sila ay itinataboy, hinaharang. Di ba? Kasi nasa tama sila. Nasa paninindigan sila. Ngayon nyo sabihin sa akin, no? Na kung ano ang meron, kung sino-sino yung mga humaharang. Di ba? Humaharang para gawin yung tama, para hulihin ang totoong kriminal. Yung mga humaharang, may araw din kayo, nasa kulungan din kayo someday. Sama-sama kayo dyan. Ngayon, hintayin natin ito. May proseso ito. Unti-untiin natin. Ano? Sana tuloy-tuloy na ito hanggang sa mahuli na kung sino-sino yung mga protectors ng mga ito. Okay? Tuloy natin. Iginiit din itong tanging ang mga barikada lamang ng mga pulis ang iniutos ng korte na alisin at hindi naman ipinatitigil ang operasyon. Yes. Ayan o, sinabi o. Sinasabi rito na pinapahinto ang operasyon. Tuloy-tuloy pa rin at ginagarantiya ko to, tuloy-tuloy pa rin ang police operation para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin namin siyang hahanapin. Dahil kung babasahin natin ang order, tanggalin ang barikada, ang mga barriers, at ang mga blockage. So, hindi sinasabi rito na titigil kami. Mahahanap na namin si Pastor, tuloy-tuloy pa rin namin ang paghahanap kay Pastor Kibuloy. Ayan. Ayan po ang matapang na bahayag ni Secretary Abalos. Diba? Sa kabila ng pagharang sa kanya, pagharang ng mga kapulisan. Ayan na. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na napakatapang ng ating kapulisan basta nasa tama sila. Good job, Secretary Abalos. Good job, General Torre. Ituloy nyo lang kung ano yung tama para sa bayan. Huwag nyo nang isipin kung sino-sino yung humaharang sa inyo. Isipin nyo, ginagawa nyo yan para sa taong bayan, para sa tama. Ito yung dapat na saluduhan. Hindi yung mga taong nasa likod ng masasamang ginagawa. Napakasinungaling ng mga taong yun. Diba? Tuloy pa natin to. Sinabi pa ng kalihim na malapit na nilang matagpuan si Kibuloy. Malapit ka na, ha? Ituloy ang kanilang operasyon. Yes. Dagdag ni Secretary Abalos, maghahain din sila ng motion sa korte para i-clarify ang naturang kautusan dahil may hawak rin silang 2 arrest warrant mula sa korte. Matatanda ang 4 na araw nang nasa loob ng KOJC compound ang mga pulis at naghahalugpog para hanapin si Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ayan na. So alam nyo, nakikita ko lamang dito, dahil malapit nang mahanap at madakip si Kibuloy, patuloy at patuloy pa rin ang ginagawa nilang pagharang. Di ba matatandaan natin yung huling balita, no? Hindi ko lang ito na i-vlog nung mga nakaraan. Na dinidrill na. No? Hinuhukay na po yung bank or yung tunnel na pinagtataguan sa underground. Ngayon, gawa sila ng paraan para harangin yung mga ginagawang kabulastugan. Di ba? Ng kanilang leader. Di ba? Napapansin ninyo yun? Sa dami-dami ng ginagawang tama ng kapulisan, ang dami din namang pagharang na ginagawa ng mga traidor na nakaupo sa ating gobyerno. So ano nga masasabi nyo sa ating video? Gusto kong hingin ang opinion nyo dyan sa ibaba. Mag-comment po kayo dyan sa ibaba para naman po lahat tayo ay makapagbigay ng opinion patungkol sa usaping ganito. Dapat ipagpatuloy kung ano ang tama at magkaroon po ng dignidad. Okay? So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat and don't forget to subscribe and share na rin po ng ating mga videos. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Bye-bye!